Yan namang ingon ng Bible, the just shall live by faith. Kita na naluwas ta, pinagis pagtuo, no dapat magkinabuhi ta, diha sa pagtuo. Kining pag-ampo, dili na ito ni mahimo kung wala ang pagtuo. Kaya ingon sa Bible, kung doon na ito sa Ginoo, kinahanglan nagtuo siya. So kung wala ang pagtuo, in Hebrews 11, without faith, it is impossible to live. No? It is impossible diha sa Ginoo kung wala tayong pagtuo. So dini atong makita may igsoon, ang faith daw is essential to all life. Kinahanglan siya sa tanan kinabuhi or sa pagkinabuhi. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala ang pagtuo, bisa pag gumita ka ba na Ginoo, pero wala kay pagtuo sa iya, wala gyapon malipay ang Dios niya. The answer to the Christian's problem in life is faith. Okay? Yung mga Kristohanon, ang solusyon daw sa atong mga problema, yung mga Kristohanon, ang pagtuo. Ang pagtuo, muna siya ang suparanan. When a person receives Christ as their personal Savior, God takes the person's faith. Ay kalimut ha, na sa dihang nagdawat ang Kristo itong person manluwas, ang Diyos po, iyan na siyang monitor ang pagtuo po sa Kristohanon. So naluwas ta, ginamonitor na sa Ginoo itong pagtuo. Kung ang imong pagtuo tinuod ba, unya nagapadayon. So God takes the person's faith and counts it for righteousness. Tungod sa nakita sa Ginoo nga pagtuo diya sa tuwa, gi-count na sa Ginoo nga righteousness. So the whole life of the Christian is to be a life of faith. Bot pasabot, tungod kay gi-consider o gi-count man sa Ginoo ang atong pagtuo nga pagkamatarong, kinahanglan ang kining gipagkamatarong magkinabuhi siya sa pagtuo. From the beginning, faith to ending faith. Muna ito, from faith to faith. Sa sinugdanan, hantod kung matapos ta ng kalibutan, dapat ang pagtuo o ang sukuran. Kano mamuha ta? Tungod ka nagtuo ta. Kano matabang ta? Tungod ka nagtuo ta. Ginaingon na sa Ginoo. Kibali ang atong involvement sa bulaton, tungod na sa pagtuo. Kung wala ang pagtuo, useless na tanan. No? Yun ang puno sa Ginoo. So, from faith to faith. Managin sa Bible sa verse 17 na ang ato daw ang mapadayan daw ang pagmutarong sa Dios pinagi sa pagtuo. O gikan sa pagsugod na to, sugod nato Kristo hantod mo tapos sa kalibutan ang pagtuo gyud sa Panginoon. Now, ngano naman ni? Una, ang Bible nagsulti ka nato. Una, ang faith daw enriches our life. Muhatag siya og pagpalambo, no? Kanang ginato pagpausuwag. Kanang word enriches. Because enriches kung sa Tagalog pa ni magpapayaman. No? Ibali i-improve ka sa niya. Na dako nga progreso sa kinabuhi kung ikaw naa sa pagtuo. Ang pagtuo, o siya sukuranan ng mudawat sa Kristo. Dili ka kadawat, dili ka mutuo. So, tungod sa pagtuo, i-enrich ka niya. Imbis ka impirnuhon ka, padulunin ang kaglani. So, kanya to, condemned ka, na kinabuhi, pero human ka mudawat Kristo personalas, we have this eternal life. Dili ko eternal death, kundi eternal life. So, wala no? Dako na kain siya o advantage sa kinabuhi. Now, ingon na sa Romans chapter 5, verse 2, it gives us hope. Ang pagtuo, makahatag sa to ang paglaom. Kaya nagtuo man ka, nagmulaom ka. Kaya kung wala tayo pagtuo, di mo ito mulaom. Sabi, laom man na ito kung magtuo. So, tungod sa paglaom, may ikson, ipalambuon ka sa Ginoo. Kung gawa sa anak, ingon sa Acts chapter 16, verse 34, ang pagtuo, mo-enrich sa tuwa, tungod kay ang pagtuo gives us joy. Nindot kay magpuyot ang malipayon.
Hayahay kay na may kalipay tanan. And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing God with all his house. Ang istorya anak katubi ng katong gilinog ang prisuhan. Nga nang-abre ang kuan. Now, mo nang istorya diha. Unya ang katong tang jailer magpakamatay na bayaw ta siya anak. Pero kay sa Roman God, kung ikaw sundalo ka Romano, ang mahita mo sa imo biso pa nakadagan, no, nakagawas ang kining nag-iskapar kay bali ang imong diniriso. Unya nadakpan nimo balik. Tungod ato kay naka-escape siya, patyon gyapon ka. Paitan. So kabalo ang jailer nga patay gyud ko padulong gyapon ani. Pag maka-escape ni siya, patay gyud gyapon bisag ma-rescue na ko ni sila. Potong pag-ingon sa pagkita na nga magtubok na siya, moto hiingon si Paul nga ayo buhatan na kay naaramitan nang dire. So giyatagan ni assurance na naarami, but pasabot wala naka-escape. So di siya patyon. Kaya wala may naka-escape. Although naabre ang prisuhan, pero may nanagan. So wala siya verdict. So pagtanaw sa jailer nga naagitod sila, ang pangutanan niya, nabalungon siya nga kini siya mga missionary ni. Nadakpan sila kay nagwali sa ngalan sa Ginoo. Yun siya, mga Ginoo siya kung baton aron kumaluwas. Wala ang istorya lang sa chapter 16, no? Mabasa na to. Pag humag, sulti ni Paul nga, mutuo kang Ginoo Hesus, ikaw dito ko ng maluwas. Gidala niya sa jailer dito sa iyo panimalay. Aron ang Bible study, maabot sa balay. Wala ang istorya na. Barang, bisag kadlaw na, kung imong tanong ang set up ano niya, kadlaw na siya pero nagbaptize gihapon sila. Human sa ilahang Bible study. No? Gipakaon sila ba kung sa tanong, and when he had brought them into his house, he set meat before them. Pagkaon, no? Pagka siya, and rejoiced, believing in God with all his house. So, kung mutuo ta sa pulong Ginoo, ang pagtuo muhatag sa itong kalipay. Bisag pang may problema sa kinabuhi. Bisag yung mga kalisdanan na agyan na to. Tungod sa pagtuo, may kalipay. So, faith enriches our life. Nga naman, so it gives us joy according to Acts chapter 16 verse 54. And bisan sa 1 Peter chapter 1 verse 8, ingon ang pulo sa Ginoo, 1 Peter chapter 1 verse 8. Ingon ang Bible na anak. Peter, an apostle of chapter 1 verse 8. Verse 8 siya. Kalihog ko. Ano pa nagpupirig niya? Wala na. Kala. Yan sa Bible, whom having not seen, siya, dito ito, tingnan daw, yilab. Nahigog malata, no? 1 Peter chapter 1 verse 8. Then, you see him not, though now, bisan sa karon daw, dito nato siya makita, yet believing, pero nagtuo ta, no? You rejoice with joy, unspeakable and full of glory. Inana ka rin doon may son kung buhay imong pagtuo, kung tinuod imong pagtuo, bisag na yung problema, ng mga kalisdanan, mga problema, mga balatian, may kalipay kita. Nga naman, kay ang pagtuo enriches our lives, pagkatapos it gives joy. Letter C, ganong enriches atong kinabuhi, ingon sa Romans chapter 1 at chapter 15 verse 13, nga ang pagtuo daw gives us peace. Muhatag siya kalipay, kalinaw, no? Chapter 15 verse 13. Nagsulti ang Bible niya na chapter 15 verse 13, no? Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Kabato na ka kalipay o kalinaw sa diha mutuo ka that ye may abound in hope, no? Through the power of the Holy Ghost. So dili lang ang Holy Spirit mo pamatuod sa ato ang Espiritu magkita anak sa Dios, pero ang Holy Spirit po mohatag siya og kalinaw. So, pasipay, isa kayo nagbinuwang sa tuwa, may kalinaw ta, may kalipay, may kalinaw sa atong kasing-kasing. So, when rich gid siya, kung mo na ang pagpuyo nimo, hayahay. No? Hayahay. The latter day gives us
confidence according to Isaiah chapter 28 verse 16 and 1 Peter chapter 2 verse 6. Nagsulti ang pulong sa ginana. Nga enrich niya ang atong kinabuhi tungod aning mga butanga. There is hope, there is joy, there is peace, and confidence. Kung magka-confidence ka, wala kay ikabalakan ba? Pati gayon ng imong kinabuhi. Dili ka balisa, no? Confident man ka ay ako confident ko kayo nga sakto tong gihimo nako. Ano? So dili ka mabalaka. Mo na ang trabaho sa pagtuo. Manang mo ampo ta, kaya sayo ta wala tay mahimo. Bisan pa gihatagan ta na kay kwarta, na kay skills, na kay employment, na kay klaro nga wages. Like for example, Mike, so kinahanglan kita nga mudugol kita sa Ginoo. Kaya nga naman, bisan na kay kwarta, na kay skills, na kay trabaho, no? Nya hapsay ni mong kabutang. Baliw pa yung Ginoo kung ikaw, bisan kinanan ni Pemtang, na mudangot gihapon ka niya, buot pasok ka, wala ni mo giputol ang imong acknowledgement sa Dios na siya di ay ang kagiyaan ng tanan. Na nakadaghan sakyanan, na nakainindot ka pagkaon, na nakay bago nga business, hamugaway na imong pagpuyo, pero wala gihapon kumuhulong maampo, sigbang gihapon ka, no? Ang kanabang kanang ito, Christian routine nimo ba? Wala gini mo putla gid gihapon. Mo may problema sa mga Kristohanon karon, imbis na ana siya mahimo, nagpalayo na hinong sa Dios. Sayop na, perting sayop pa gina. Murag imo nagian ko ng glory ang murag kaya nimo bisagula na siya. Kaya so, bisa pag daghang kay kwarta, bisa pag nindot yung patigayon ng kalibutan. Musugot kag sa dili, makinahanglan gyapon ka Dios. Mura kanindot, muna bisan pa og nana kay mahimo, no? Compare sa biaging mga katuigan karon masayahan ng kabutang, dapat mo padayon sub gyapon ta sa Ginoo. Kaya nga naman ang pagtuo ginamonitor kanunay sa Ginoo. Ginamonitor siya. Along the way, malambungon man ka sa Ginoo, dapat dili ka mubiya niya. Kaya nga naman monitor sa Ginoo yung pagtuo eh. Ito lang kakatuka, no? Muna bantayan nyo na ito, imbis hinilambo na siya, igsopan ng pastor ron. Ito natin mga millionaires o billionaires ato, kung ikaw mahimo kang ginana. At isa Diyos na ito, ay biya sa ito. Kung ito dahilan na nagpalambo ka sa Ginoo, kaya nakita niya yung pagtuo ba, galingon. Kanya, pag-abot na hinon nga, gipira na kang ginagpo sa Ginoo, nahuyan na hinon yung pagtuo, na perting, gansilita. Pwede kakuhaan nyo naman na namamutang. Ngamoy nakapahuyan sa inyong pagtuo. Itong una nga wala pa kayo nana, likon yung pagtuo, dasig ka kayo. Pag naanahinoon, naka-minus na yung kadasig, tinana kayo mahimo. Wala, kuhaan ka sa Ginoo, ibalik ka itong madasigon gihapon nung ka. Ayaw, mas mayo itong bisa paglambo na ka kayo, dasig yung gihapon ta. Muna na kanindot Benson. Muna pagtuo, importante gini siya. So, faith enriches our lives. Number 2, faith enlarges. No? Gawas nga palambuon ka niya, padakon pag sa Ginoo, i-enlarge pag niya. Ay mo kinabuhi. Galatians chapter 2 verse 20. Tanaw ra ko sa Galatians chapter 2 verse 20. Ingon na po sa Galatians chapter 2 verse 20. Hindi mo kayo ang atong monitor. Wala ko nagkapanihapon tingali in church diya. Madri na lang ko sa Bible kay laay na kayo magulat-ulat. So I am crucified with Christ, nevertheless I live. No? Yet not I, but Christ. Buhi tuod ka pero dili na. Kung imong sabton ba, crucified na ka, ang nag-exist na sa kinabuhi mo, si Kristo na unta. Na kung imong palihokon si Kristo sa kinabuhi mo na, activeness mo na sa kinabuhi. Kung aktibo ka, na nagapadayon ka na sa bulat mo sa Ginoo, makita ka si Kristo sa kinabuhi mo. So, ingon na po sa Ginoo, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, which who loved me and gave Himself for me. Muna na kanindot kinigson. Ang dili nung mahimo na siya tungkol kay Kristo. Ako lipay yung naluwas
medyo kung magmahay na luwas ko. Sabihan na ito kung mga barkada, mga grupo na ko sa akong pagkamaldil ko muna. Pero, na akong grupo, diha sa Ginoo na ikalipay sa Ginoo. So, nahimo din ako, tungod yung Kristo. Dili na tungod sa akong kakayahan, tungod yung Kristo. Manang i-enlarge ka niya. No? I-enlarge. Tungod sa pagtuo, ang pagtuo mo enlarge sa atong kinabuhi. Na tungod yung Kristo, muna ko yung network niya sa Kristohano kinabuhi. Kaya naman, ang imong mga kahugoy-hugoy, mga Kristohano naman, di naman mga kalimutan. Ginana ka nindot na yung kung wala ang pagtuo, wala pa ni. Pero tungkol sa pagtuo, hindi nakakaroon. So, that is subject na siya sa inyong survival, the just shall live by faith. Yan naman, tungkol kay ang pagtuo daw, not only enriches our lives, but also enlarges. No? Lambuon, padakon pa yun. Dili lang ipabilin kang inanak, kundi padakon pa gid siya. No? I-enlarge pa gid niya ang imuhang pagtuo. Na kung atong sabton may igsoon, bulahan kayo ka kung naa ang buhi ng pagtuo. Sa kanya mo lagi struggles, bisa pag nakay kwarta, dagang kayo magkaon, kayo struggles. Kung wala tayo ng kwarta, wala tayo ng makaon, struggle, ganit lang ay kuwan, kita pa rin na wala yung kwarta. Pero nakalindot na igsoon, kung itong yan mo sa Ginoo, nakay kalinaw, nakay kalipay, no? Pag humugaway gabon na imo pagkuhay. Tungod na sa pagtuo. So not only faith enlarges our life, but also number 3, faith enables our life. Look at this. Romans chapter 4 verse 12 and 2 Corinthians 5:7. And ito sa Romans chapter 4 verse 12 mag-una. Yan ang Bible. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. Kaniad to, si Abraham, hingsunod sa Ginoo, pero wala si circumcision. Kila edad niya gi-circumcise siya? 99. Tiguang na. Kung nakabasa sa Jeremiah to, kung sino pangulit sa itong una, makay sa umaga na si Abraham 99, ako pinapagdan ako. Ano lang? Pero kay, di mo kita kayo, sige, lito-lito, pisat, ano lang? Pero si Abraham, kung sabi the father, no? A father of faith, si Abraham, pero natuloy niya siya, 99. Kanya nanganak siya sa primerong anak niya nga katagong sa ihang yung kuan, sa ilang katuamkan yun, ni Sarah, 100 naman siya. Pero gisultihan na sa Ginoolaan nga tulian yun ang bata. Kaya mo na siya ang covenant nila para sa pagigsaan niya para tugyan. Ilan ang covenant? So kung atong sabton na igsoon, nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang continuation sa 2 Corinthians 5:7, yun ang po sa Ginoo, for we walk by faith, not by sight. Na-inline ta sa kinabuhi ni Abraham tungod sa pagtuo. Nakakonekta ng mga anak ni Abraham tungod sa pagtuo. Kung wala ka. So wala tayo labot sa Diyos na tukang ni Abraham. Pero tungod sa faith, nakakonekta diya kan Jesus Christ, diya sa Abraham. So, ingon ang Bible, for we walk by faith, not by sight. Dili sa ato nakita, kundi sa ato gituhan. Amen? Mo ni siya ang mahimo sa pagtuo. Makahimo siya sa ato no? Faith enables our life. Kumbaga, kini siya wala function. Pero kung i-enable mo siya, may makuslanon siya. Nga naman, tungod sa pagtuo. So, ayaw mo kalimot maigsoon na ako yung tasasaan sa Ginoo kang Abraham tungkol sa pagtuo. Gitawag siya father of faith, kanya ang mga anak niya katong naa sa pagtuo. So, ang faith daw will enables our life. Then the last one, dito sa Bible din, ang Hebrews chapter 11 verses 1 to 2. No? Yung in Hebrews chapter 1 chapter 11 verse 1 and 2. Is now faith
is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dili na ito nakita, pero ang katumanan ana siya mo ang tubag, ang muna sa kibali ang substance sa atong ginauman. Pero sa verse 2, inapol sa Ginoo, for by it the elders obtain a good report. So, pwede po down, mabot ang panahon, no? Magbilit ta og may report diri sa kalibutan, kung kuhaon mo tag-unaw na sa Ginoo, di pa siya mabalik, na atay guwapo nga legacy mabilin tungod sa atong pagtuo. Ang pagtuo mo igsoon, yun ang Bible, it increases, no? Faith increases our lives. So, patay na sila ang mga elders, pero nagpabilin ang good report. Para sa kalimutan ba, dili gid ka masantos, hindi pa ka mamatay. Sa Bible, buhay pa ka, pero santos na ka. Amen. Diba? Safe ba gitawag sa Ginoo sa mga luwas? Human sa nagdawat ng Kristo yung first mga luwas. Nakalimutan, o niya, nakamasantos. Kung itawag ka sa mga kadagpuan, no? Kahit na si Kuan, nagkaroon, nandun sa kalunsag. Namin yung kalunsag, parinti niya ng Cross. Pero malagi, kung yung pumutanan ng kaluwasan, wala siya kasiguruhan. Pero ang mga tao nakakon ng kaluwasan, buhay pa siya, pero santos na sila. Nag-isol ay mo kalimot na ang pagto, ginamonitor gina sa Ginoo kanunay. Na unsa man ang kahimtan na to karon, pabiling dis pagtuo, ang Ginoo mapahingko sa tanan. Ano? Lagi na siya kitawag o fulfillment, no? Nadihang-damot ka sa Ginoo, may tubag sa Ginoo nga say hulat lang sa. Napoy tubag na ayaw lang, dili. Pero napoy tubag sa Ginoo nga o. Nasamta nagpaabot sa mga tubag sa Ginoo, ayaw yung biya sa pagtuo. Kaya pagtuo mo na yung tumanay sa tanan. Ikan sa kaluwasan na to, at mo tapos na ng kalimutan, dapat ang pagtuo magkapatayin siya. Amen? Dili ta mga lagad sa Ginoo, kay nakilata nga Diyos siya, magkayo mo sa tanan, dili. Mga lagad ka sa Diyos, kay magtotoo mo taniya. Kaya magtotoo ta, ato ipakita sa tibok kalibutan nga ang Diyos na to, o ang Diyos na ilang kilagaran, lahig na siya nga Diyos. Kanay mga tao nga akong isgutan, akong istoryahan sila, muto ko ka na ang Diyos maduluwas. Muto, luwas na ka, wala pa. Kung sinuhatan nyo, maling kamot. So lahig sila sa atong Diyos. Kaya ang atong Diyos, ikawan, siya na muto mo daw ka, magkangkong kaluwasan. Lubuhi pa ka. Luwas na. Adi sila ka patrabahoon, adi sila ka pabuhaton sa Ginoo, luwason sa kanyang una. Sila, namuhat sila, may nalang maluwas. Dili na mao nga Dios ang nasa Bible. Kaya nasa Bible, luwason kaniya, aron palagaron kaniya. Na kung luwas na ka, ang pagtuo mo iling tunganay anong tanan. Kung imong ipairal na siya, ilang na po siya, ulihok na siya, ang upat na butang, experiencehanin mo na sa kinabuhi. It enriches us, no? I-enrich ta niya, i-enlarge ta niya, pagkatapos, ilang po sino, kanang ito, i-inabol ta niya, may mong makuslan ta niya, no? Turn to action naman na, but pasabot, mo-operate na ka, and then, ilang po so, i-increase pag yun. Muna na kanindot, kung ako, gahulat niyo ko, ano sa, mapakita ang Ginoo sa ako ang tubag. Lord, please, raise millionaires and billionaires from this congregation. Huwag mo kabalong kinsa, pero kapadayin ko pagkangyo na. Pwede mo na, tigulang na gamiton sa Ginoo. Pwede po gamiton sa Ginoo mga batanon, o kining mga middle class, pwede, no? Pero pwede sa Ginoo na tanan. Nagdepende na kung siya nakita sa Ginoo sa pagkasing-kasing. Para kung maminsan si Kuanay mo, Lord, huwag mo kapagalo sa sunod yun. Pero kung na-probe sa Ginoo na, ang pinabuhi, ang imong pagtuo, mapiyal ang ka sa Ginoo. Kaya ganun mo kalimot na ikson, ang pagtuo may pinaka-importante sa kinabuhi Kristohan. Nga naman, muna siya ang lintungan na yung butang na makapalipay sa Diyos. Kung nakakahanap ang utanga, daan sa pagtabang sa bulaton,
gaan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pero wala ka rin na, sukol pa ka, pastor. Sukol pa ka. Pero kung nakapagtuo, sincero mapagtuo, tinunanay gina siya, pagkabulahan. Ang Diyos, may malipay din siya sa kinabuhi niya. Nakaroon gabi na, hinumdum mo na pa. Mudangog ka sa Ginoo, dapat may pagtuo. No? Mahimo ta, tungod kayo nagtuo ko. Mahimo ko ano mga pagtuo. Mga ison, dili na to na siya makita sama sa pagtubo sa bata. Napaglambong sa atong kinabuhi, dili nyo makita na diha-diha tayo. Parang ako sa bata na ba nga, yung mo lang nakita na hindi ko na gining bata, maning na karon perti bang na pag-isip naman og isuot. May perting hugutan naman. Pero wala ka kita pag-inat sa iyong panig, wala kita sa pagdaghan sa iyong munod, wala kita sa pag-inat sa iyong bukod, wala ka. Pero imo siya makita bayan-bayan. No? Mao na ang kalambuan sa kinabuhi sa ison. Kung ay kabalaga, kung nakita mo nagginala sila, naglambo ang kinabuhi, ayaw kay dili na naglambo, kining hamugaway. Dili ka naglambo, malipay. Kaya na naglambo, nga mo'y na, mura po ihang nakadaot sa iyang kinabuhi. Manatong, nangutang siya yuta, naniyuta niya, na naglisod siya bayan, nangutang po siya para ibalay, utang tanan. Kaya abot sa puntong ibalay, nasakit siya. So wala na siya katrabaho. Wala ka bayan. No. Mutang sa siya ka princess. So tanaw sa mga tao, booming yun kayo, no? Pero pila ka mga bulan, gibawi na po tanan, hilaya siya, kinao. Gibarguhan mo tanan. Sa dili tanan, booming tanaw naman sa mga mata, ay insakto. Unang dili tanan nga, tanan yung murag portahan niya, malipayon, dili. Kaya na yung mga portahan, nagkukutang po na. Ako ba nakabaya, di na sa katulog, asa isaon ni pagbayan. Kaya pwede siya mapreso. So, ay dito, ang pagtuo ito pairalon, ikaw i-bless ka sa Ginoo, palambuon ka, ay mo kalimutan sa Bible, nagsulti din ang Bible. The blessings of the Lord, it make it rich. And He added the sorrows with it. Palambuon ka sa Ginoo, dili na kauban ang problema. Nahulatan na ito na, ayaw mo dali. Hulating ang process sa Ginoo. Kaya ang bata, sa ito pagtubo diri sa kalibutan, wala yung shortcut. Wala yung tawag na paggawas niya, nagaganda na rin, nahimo siyang batang gamay, dili ay, ikagis pagkagamay bata, hantod na siya matigulang. Mao gini yung process. Muna sa blessing, ay magkabalaka, wala shortcut po na ni, panayon lang. Kanya ipakita lang nga, ma-prove sa Ginoo nga angayan ka, kana, lahi-lahi mo ta, no? Lahi-lahi mo naman ito, ginatudluan kita sa pulo sa Ginoo, ginabadlong, ginasaway, ginamatuto. Kaya mag-prepare ta, na iron mahimong angayan. Pag mangayan na ta, wala ang panahon na mag-harvest na po dahil ta. Pero wala ginano, pag tugutan ta sa Ginoo nga, naanak ka ng lambo na ka, ay, kalimot sa Ginoo. Ay, kalimot ang pagtuo nga kinahanglan, pero manintag yung gihapon na siya. Bisag tuwa na kasi ibabaw kayo sa, kumbaga, sa rank iwalim, pinaka-highest rank, highest in rank na ka, ala yung gihapon ka nga, magtuo gihapon sa Ginoo. Amen? Ang uban karon, wala. Basta na sila trabaho, nagkulinghayaw sila. Ang ginaplano nila, kung saan sila makakulinghayaw itong repita, bahala din siya kasimba, basta kay matungan ang iyong gusto, wrong yun ang maikson. Wrong yun na. One day, mahilak na ka. Mahilak na ka. Pag hilak, mahal ka nga, imo mo naghihimo, imo ginang anihon. Diba? Eh sa Bible, what you sow, you reap man. Yung imo nagihimo, kabalo mo ka sa dili mayo, kabalo mo ka sa mayo, manglugdang na pa rin. Maghihimo ni mo dili mayo, manglugdang, paglugdang nga na mo hilakit ka. Magmahiman ka, kaya nga naman, sayop ang imong decision. Hopefully, nagkaroon ka binuna sa atong prayer meeting, mudangop ka sa Ginoo, tuod kayo na atay pagtuo. Amen? Let's pray.